Balot ng pangamba ang maraming overseas Filipino workers dahil sa mga pagsabog sa ilang bahagi ng gitnang silangan, bunsod ng krisis sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na nagsimula nitong weekend. Sa ngayon, hindi pa maisagawa ang malawakang paglilikas sa mga Pilipino sa Middle East dahil sarado ang airspace ng United Arab Emirates. May report hinggil dyan sa East Cruise. Bahagi ito ng kaliwat ka ng pambobomba ng Estados Unidos at Israel sa Tehran, ang kabisera ng Iran itong February 28. Dahil ito sa sinasabing banta ng nuclear weapons at ballistic missiles ng Iran. Gumaganti rin ng putok ang Iran laban sa Estados Unidos sa pamamagitan ng pagtira sa military bases nito sa mga kalapit na bansa. Matapos ang ilang oras na pagpapasabog, inanunsyo ni US President Donald Trump na namatay na ang supreme leader ng Iran na halos 5 dekadang namuno sa bansa. Pati ang mga kaanak nito at ilang matataas na opisyal ng Iran. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. The voices of the Iranian people could be heard cheering and celebrating in the streets when his death was announced. Iniulat nitong linggo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may nasawing Pinay overseas Filipino workers sa Israel na kinilalang si Mary Ann De Vera na tubong Pangasinan. Siya namatay dahil tinamaan ng shrapnel ng mga bumagsak na bomba. Tinutulungan ang kanyang alaga para dalhin sa bomb shelter, ngunit hindi na po nakaabot sa bomb shelter. Nakipag-ugnayan ng pamahalaan sa asawa ni De Vera na kapwa niya OFW sa Israel, pati sa mga kaanak sa probinsya. Maswerte naman ang ilang OFW sa Israel, gaya ni Edita na may bomb shelter pinagtatrabahuhan. Naka-double lock din po siya dito bubuksan, tapos naka-rubberize po yung buong paligid niya. So makapal po ito. Bali tatlo po yung tatlong layer po yung yung lock niya. Sa kabila nito, Naisip ko po parang hindi na to biro Mukhang mas malala kaysa dati na nararanasan po namin na kaguluhan. Kabilaan po kasi yung mga nagaganap na alarm. And alarm after a minute, meron na pong mga pagsabog. So natataranta po kami. limitado pa rin sa ngayon ang kanilang galaw. Bagamat hindi makapagsagawa ng mass repatriation o pagpapawi sa mga apektadong Pilipinong DMW, tiniyak nilang may nakalatag na plano ang concert agency oras na gumanda ang sitwasyon sa ibang bansa. May halos 80 naman na mga OFWs mula Dubai ang nagpahiwatig na ng kanilang kagustuhan na makauwi ng Pilipinas. Sa ngayon, inaalalayan muna ang mga OFW na makapunta sa migrant shelter sa kanilang host countries. Merong mga identified exit points. Doon sa mga nag-manifest na nais na nilang ding umuwi, we are working out along with the DFA and the host countries yung manner in which we will start moving people through these exit points. Nilinaw ni Kakdak na mangyayari lang ang mandatory repatriation oras sa taas ng Department of Foreign Affairs ang Alert Level 4 sa United Arab Emirates na ngayon nasa Alert Level 2. Siniguro naman ng concert agencies na nakatutok sila sa mga pangyayari sa Middle East at may mga ipinadala ng tauhan para tingnan ang kalagayan ng ating mga kababayan doon. Ace Cruz, Newslight.